mukhang may bagong script na naman sila, mga kababayan. Ang bagong script nila ngayon, mukhang tanggalin ang lahat pa na natitira na at hindi pa nakulong na mga kalyado po ng mga Duterte sa Senado. Yan po yung ating pag-uusapan. Kung hindi pa kayo nakalike, palike naman ng video ito, mga kababayan. Sa bagong apidabit o sa bagong testimony po na nilabas ni Bunuan, ay dinadamay niya po Senator Robin Padilla at Senator Bongo na di umano'y humingi ng proyekto at nagkaroon nga ng insertion para po sa budget ng DPWH. At syempre mga kabayan natin, Senator Robin Padilla ay hindi naman papayag, no, na basta-basta na lang i-drag yung kanyang pangalan. Senator Bongo, pagkakalam ko ay nagsalita na rin, which is noon pa nga sinasabi ni Senator Robin Padilla na napakahirap lumaban ngayon, napakahirap ang kanilang sitwasyon ngayon dahil hindi nga sila nabibigyan ng pundo. Nakaraan nung nag-trending si Senator Robin Padilla sa Mindanao. Nung sinabi niya po sa mga kapatirang Muslim na napakahirap yung kanyang pagbabiyahe dahil personal nga po nga na budget galing po sa kanyang sariling bulsa yung kanyang ginagamit dahil wala ngang binibigay na pondo yung mga nasa oposisyon at sa mga minority. Kaya ngayon, wala namang maniniwala dito kay Bunuan dahil alam naman ng lahat na wala namang budget yung nasa oposisyon at hindi talaga babudgetan ng gobyernong bangag yung nasa oposisyon. Kaya ito, basahin ko yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin Padilla, napaka-iconic. Kami pang dalawa na less privileged senator ang napangalanan. Namamalimos na lang po kami ng pondo dahil opposition po kami. Nakadalawang taon na rin po ako at 3 taon naman si SBJ na FLR or for later release, walang pondo ang mga proyekto. Which is alam yan ng lahat ng mga Pilipino. Diba? So obvious na ito po is paninira lang. O script lang siguro para kahit paano masira nila yung credibility ni Senator Robin Padilla at ni Senator Bongo na wala naman talagang kinalaman sa anumang korupsyon, lalong-lalo na sa usapin ng mga flood control project. Dito naman kasi sa mga minority, wala naman talagang corruption dyan So talagang dinadamay na lang po nila. Talagang gusto na lang nila siguro sirain dahil nakita nila na yung takbo ng impeachment sa ngayon, malinaw kasi na yung taong bayan ay hindi na po naniniwala sa mga pinipresenta nilang mga allegation, mga witnesses. Kasi lumalabas na ginamit pa nga ni Vice President Sara yung pera para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. At ni Singkong Duling, wala pong pumasok na punta po kay Vice President Sara. At syempre itong mga kalyado na alam nila na boboto talaga kontra sa impeachment at si Senator Robin Padilla napaka-init ngayon pagdating po sa usapin ng confidential and itong mga grave threat na kaso laban po kay Vice President Sara o yung mga nireklamo itong mga article of impeachment. Napakagaling po ni Senator Robin Padilla mag-interpolate sa mga witnesses. So ngayon medyo busy siguro Senator Cayetano kasi hindi natin nakikita pero ito yung mga nagiging partner niya. At kung usaping insertion and pondo dahil sila ay opposition, malamang at sa malamang, hindi talaga sila mapagbibigyan. Siguro maniniwala ako, kung insertion yung pag-uusapan, kung kay Risa Hontiveros. Ayan, maniniwala ako dyan. Kasi ito, Reyna, ito ng insertion. Nakaraan nga, ibinulgar po ni Katonyeng na billion pala ang insertion na itong si Risa Hontiveros. Ito maniniwala ako dito. Kasi may personal interest ito para sa 2028. Ito talaga malinaw. Kaya nga kumain ito ng suka, di ba? Yung sinasabi nilang never again. Galit na galit sila na pinakulong yung tatay sa libingan ng mga bayani. Galit na galit sila kay Bongbong Marcos. Ngayon, tingnan mo, himod-puwit sila. Kasi nga, para magkapera lang sila. No? Kaya gagawin nila yung lahat, mga kababayan po natin. Ito siguro maniniwala ko kay Subiri. Kasi itong mga tuta ni Bongbong Marcos ngayon, lahat yan sila ay may sabit. Lahat yan sila ay may mga issue ng corruption. Kaya maniniwala ako. Kaya nga napipilitan sila na
kumampi kahit ayaw man nila, kahit alam nila na hindi maganda yung nasa administrasyon ngayon, napipilitan silang kumampi kay Bongbong Marcos. Kasi dalawa lang yung pagpipilian nila, makulong ka or kumampi ka sa mga magnanakaw. Joy Villanueva, si Chis Escudero, kahit sila Gatchalian, meron din silang mga family business na pwedeng ipitin ni Bongbong Marcos. Si Zubiri ako naniniwala na mayroon din siyang involvement sa usapin po ng corruption. Pero, siyempre, aamin ba yung mga yan? Tinanggi rin po ni Zubiri yung mga allegations sa kanya ni Bunuan, which is yung tinatawag na leadership fund noong 2024. Okay, so kayo po, tanungin ko kayo mga kababayan po natin bago ko tapusin yung part na ito. Naniniwala po ba kayo na magkaroon ng pundo at insertion si Senator Robin Padilla at si Senator Bongo na sila ay matinding oposisyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Okay, pakisagot na lang po sa ating comment section at huwag kalimutan i-like at marami pa tayong pag-uusapan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kababayan, mukhang nabubuang na itong si Bongbong Marcos kung ano nga ba yung kanyang dapat unahin. Ano nga ba ang kanyang dapat i-priority upang makakuha ng simpatya sa sambayan ng Pilipino? Dahil sa ngayon, kung lubog sa baha yung ating bansa, lubog din sa galit ang taong bayan dito po kay Bongbong Marcos. At nagpapakita yung kanyang mga negatibong ratings kahit pa ito po ay kanilang minamaniobra. Ito, pakinggan natin ang kanyang bagong proyekto na naman. Anyway hindi pa nasimulan yung kanyang sinasabi po na priority, yung pagpapalipad ng racket, mukhang may bago na naman siyang ambisyon at ipapangako. Tingnan nyo to. Nandito tayo para tignan talaga. Dito nyo makikita. At saka ito sa susunod na pupuntahan natin with the McLaren River. Makikita nyo talaga kung gaano kalaki ang problema ng basura. At kung gaano, itong halimbawa, itong pumping station na ito, 7 years na. Never po gumana. Last year lang po gumana. Never pa pala umandar dito. Ngayon lang gumana ito. Tingnan mo, no? Yung style nila mga kababayan po natin, never gumana, 7 years na, last year lang gumana, pero bakit wala naman pong ganito kalawak na baha? Pangalawa mga kababayan po natin, kung hindi yan gumana, noon, bakit hindi nila pinagawa? Which is, grabe po yung mga pagbaha na sunod-sunod. Simula nung sinabi niya na mayroong 5,500 na flood control. At itong pagdagsa ng basura diyan sa Redemptionist sa May Baclaran, yan po yung mukha ng administrasyon ngayon. Basura yung namumuno sa ating gobyerno. Ito nung last year, nung typhoon season ulit last year. Pero makita ninyo na kapag hindi natin dininis ito, parado agad yung pumping station. At ganyang karami ang pumasok na basura. Ito galing naman, hindi dito yan galing sa labas yan. That came from Manila Bay, hindi pa pumasok dito. Kaya nasa bayan na naman, yung natin nakikita, nasa bayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng flood waters. So, ang dami niyang sinasabi, mga kababayan po natin. Daming solusyon, daming proposal, pero walang nangyayaring ginagawa. Mantakin nyo mga kababayan po natin. Nasaan na po yung build na sinasabi niya? Nasaan na po yung mga sinasabi niyang priority ng gobyerno na mga flood control? Nasaan na sinasabi niya na hindi na po babaha? Pero bumaha pa rin mga kababayan natin. Kasi hindi niya kasi pwedeng sabihin hindi babaha. Hindi niya kasi pwedeng sabihin na magiging maayos na yung mga flood control. Wala nga po silang pinagawa mga kababayan. Ngayon, ang bago niyang proposal, yung mga basura daw ay gagawing waste to energy. Yan naman yung gusto niyang proposal. So ang tanong natin mga kababayan po natin, kailan pa mangyayari yan? Di ba? Kasi isa rin yan sa kanilang sinasabi.
Pero hanggang ngayon may nangyari po ba? So ito ano na lang niya, kumbaga pakonsuelo di bobo na lang. So mga mabulaklak na lang na salita dahil galit ng taong bayan dahil wala naman siyang ginagawa. And sa totoo lang mga kababayan po natin, nung nakarang suna niya, pinangako niya na babaan na po yung singil ng kuryente. Eh nagdagdag pa eh. Dahil maniningil pa ng mga charges yung ilang cooperative kasama po yung Meralco. So ngayon, sinasabi niya na naman na itong basura ay convert sa energy. Okay sana yan. Yung problema, wala tayo ditong maaasahan. Kasi 10 ng kanyang pinangako, 11 po ay kasinungalingan. And sino bang maniniwala sa sinasabi niya na mas mabilis na humupa yung baha ngayon? Yung dating taga-dibdib, no, hanggang dibdib, ngayon po is sa tuhod na lang. Pero nung tiningnan natin sa mga nagpo-post sa social media, hanggang tuhod na lang, pero sa second floor pala. Ganun pala kalala, mga babayan natin. At yung sinasabi niyang tuhod, baka daw basketball player naman. Yung sinasabi niyang tuhod. Dahil marami po sa ating mga babayan ay lumangoy noong mga nakarang araw dahil sa sobrang baha sa iba't ibang lugar. Lalong-lalo na sa Cavite, Parañaque, sa Bulacan, no, Malabon. And meron din dito bandang Valenzuela. So napakarami po na sobrang mataas na mga pagbabaha, mga babayan po natin. Mahina na po si Attorney Kapunan. Iyan ang nakita ni Attorney Salvador Panilo. At para kay Attorney Salvador Panilo, kailangan na magpahinga ni Lola Kapunan. Ito, pahinga natin. May generational gap. Matanda at bata talagang hindi magkakasalubong. Alam mo yung mga matatanda abogado, pag may kalaban na bata, lalo na kung hindi nila maproba ng kaso nila, kung ano yung sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks. Kumbaga, sinisiraan na lang yung responder kasi hindi nila maproba ng kaso nila sa pamamagitan ng mga testigo nila. Pero as between the old lawyer and the young lawyer, wala, talo yung old lawyer ng young lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Yun po mga kababayan po natin, kailangan na daw magpahinga si Kapunan dahil nakitaan nga ni Atty. Salvador Panilo na hindi niya na kayang makipagsabayan sa mga batang abogado ng nasa defense team ng Office of the Vice President. Dito po sa impeachment na nangyayari ngayon. At kita naman natin mga kababayan nagme-meltdown po itong si Kapunan. Nakita natin na talagang hindi niya kaya makikipagsabayan, dinadaan niya na lang sa pagsigaw-sigaw, dinadaan niya na lang po sa kunwari, biro-biro, no? Dinadaan niya na lang po sa mga pasakaili na mga pananalita at kung ano-ano pa para po makuha niya yung attention ng batang abogada. Pero nakita natin, mga kababayan po natin, ang galing po ng abogado ng defense kanina, lalo na po si Attorney Christine Pirer. Grabe, napakagaling, no? Kasi si Kapunan, alam natin na mataray po ito at talagang maldita. Hindi niya alam, yung mas bata sa kanya at mas magaling, mas matalino, mataray din pala, maldita rin. Kaya nagkaroon siya ng katapat at hindi niya kayang tapatan itong defense. Anong ginagawa niya? Binanatan niya sa mainstream media. So nag-side comment po ito. Kaya napagsabihan po siya ni Attorney Christine na wag na mag-side comment. Ito kasi ang problema ng nasa prosecutors. Private man o itong house prosecutors, pareho po silang napakaingay sa media. So, ang gusto nila, pangunahan ang taong bayan, ang gusto nila magbigay ng kanilang sariling opinion, sariling conclusion sa nangyayaring hearing po para makuha nila yung attention ng taong bayan. Kasi yung tao kasi, napakatalino na ngayon. Doon nakatingin sa nangyayaring question and answer or interpellation, cross-examination sa mga witnesses, kung paano nga ba mapatunayan ang kanilang mga allegation at kung paano nila ma-justify itong allegation nila laban po sa ating Vice Presidente, particularly po sa usapin ng ninakaw, nilustay, ginamit sa personal
yung confidential funds. So hanggang ngayon hindi nila may establish yan. Kasi hindi naman po totoo. Kaya tingnan mo ha, yung mga nasa prosecutors po, panay pa interview sa mainstream media at ang matindi nag-post pa yung ilang mga abogadong may pagkabakla-bakla. Ibig sabihin, hindi talaga nila kaya. Kaya gumagawa pa sila ng extra effort nila para sirain po ang defense, sirain po si Vice President Sara. Pero tama ang sinasabi po ni Attorney Salvador Panilo. Mukhang kailangan ng magpahinga ni Lola Kapunan. Kasi lagi na lang po siya nagme-meltdown. Lagi na lang po siya dinodugo. Kahit sino man yung kanyang makakasagupa na miyembro po ng defense team. Hindi niya na kayang tumayo ng matagal. Hindi niya na kayang salita ng tumagal. Nang hihina na. Iwan ko nga ba? Wala silang makuhang mas bata na abogado na ipantapat po sa defense ni Vice President Sara. Maraming salamat.